Purihin ng Diyos, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa sandaling ito ay nais ko na ring basahin ang verse na ating gagamitin. At hanguin natin ito mula sa Hebrews chapter 11. Hebrews 11, verse 1 to verse 3. At then, puntahan natin ang verse 6. Sabi rito sa verse 1, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gain approval. By faith we understand that the world were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Verse 6, And without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Praise God. Praise God. Muli natin sabihin amen. Makaupo tayo sa oras na ito, sa biyaya ng ating Panginoon. Muli magandang umaga sa bawat isa atin. At salamat sa gandang loob ng Panginoon sa atin, at sa araw na ito ay nagtakda tayo ng ating maghapong fellowship. It is our first time na magkaroon ng maghapon na fellowship. Pero alam ko naman na hindi tayo lubos na mapapagod kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Ang mga bagay ay magiging parang napakabilis, at dahilan sa presensya ng Panginoon at blessing ng Panginoon ay magagawa nating ma-appreciate ang bawat bagay, at ang maghapong ito ay masabi nating hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon. Praise God. Now, salamat sa paggawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. At salamat sa pagniligtas sa buhay ng ating kapatid Bar Bernard. At siya ay tinulungan ng Panginoon. At dahilan, alam nyo, ang pinaka nagtatagumpay sa buhay ng isang tao ay hindi ang kanyang lakas o kanyang kalusugan, hindi ang kanyang, sabihin pa natin, eagerness na, o kaya tinatawag na fighting spirit. Alam niyo kung ano nagtatagumpay sa buhay ng isang tao? Ang nagtatagumpay sa buhay ng isang tao ay ang layunin ng Diyos. It is the number one overcomer sa buhay ng bawat isa. Dahilan, meron akong nakikitang mga artista na dumadaan sa karamdaman at sinasabi niya, lalaban ako. Sabi niya, magkikita tayo. Pero bago pa dumating yung araw na kanyang sinabi, kinuha na siya ng kamatayan. So ibig sabihin, hindi ang anumang bagay, kahit ang tao merong tinatawag na fighting spirit, ay hindi yun, kundi ang kalooban at layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao. At kapag ang Diyos ay may layunin sa buhay ng isang tao, kahit ang kamatayan ay hindi pwede siyang galawin. Do you believe that? Kahit ang kamatayan ay hindi siya pwedeng galawin. Alam niyo ba, mayroong isang kasaysayan sa banal na kasulatan. Ang Book of Revelation ay si Apostle Juan na tinatawag na John the Beloved ang siyang author nito. At bago ito na isulat, siya ay inusig, mga kapatid, at siya ay inilagay sa isang kumukulong langis. Can you imagine that? Inilagay si John the Beloved doon sa isang bariles na kumukulong langis. Pero pagkatapos noon, siya inahon, siya hindi pa rin namatay. Dahilan, at nang hindi siya mamatay, ang ginawa sa kanya ay ipitinapon siya sa Isle of Patmos. At doon sa Isle of Patmos ay doon na isulat ang Book of Revelation. So ibig sabihin,
ang layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao ang siyang totoong magtatagumpay sa lahat ng mga bagay, even death. Na kahit ang kamatayan ay hindi siya pwedeng galawin dahilan ang Diyos ay may plano sa kanya. So ihihiwalay niya ang sinuman at kanyang ilalagay sa kanyang kamay. Ang Book of John chapter 10 ay nagsabi, sino man na nasa aking kamay ay walang makakaagaw. So yun yung pinakamagandang bagay. So let's be sure, maging tiyak tayo ng buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon dahilan kapag ito ay nasa kamay ng Panginoon, walang sino man makakaagaw. Kahit si Satanas, kahit ang kamatayan, kahit anumang mga bagay, ay walang makakagalaw sa kanya. Now sa oras na ito, ay ako'y nag-isip ng gustong i-share sa inyo sa buong maghapong ito. Pero merong isang bagay na aking naging tumawag na aking pansin at siyang gusto kong i-share sa buong maghapong ito. At ito'y may kinalaman sa the value of faith. Ang kahalagahan o ang halaga, kung tama yung pagtagalog ko, the value o ang halaga ng pananampalataya. The value of faith. Now, makikita natin sa biyaya ng Panginoon ay kung gaano kahalaga ang pananampalataya na pinakita rito ng banal na kasulatan. At maring tayo ay merong pananampalataya. At ang pananampalataya na meron tayo ay minsan hindi rin natin alam ang value niyan ng pananampalataya na meron tayo. Hindi natin ito masyadong pinapahalagahan. At ang tao mas nagpapahalaga siya sa salapi, sa pera. Dahilan, alam niyo kung bakit siya nagpapahalaga sa pera? Nagpapahalaga siya sa salapi dahilan alam niya yung value nito. Alam niya yung value nito. Naalala kong isang illustration, merong isang professor na kanyang kinuha ang isang 1,000 bill at ang kanyang ginawa ay nilamukos ito at tinapon sa lapag at inapakan at sabi niya, ngayon, ang tanong ko, nagbago ba ang value ng hawak kong pera? At sabi niya, hindi. So, ibig sabihin, anuman ang gawin sa isang bagay kapag ang kanyang value ay gayon, hindi siya magbabago. At tayo na mga mananampalataya at mayroong pananampalataya, ay hindi natin alam kung ano ang value ng ating pananampalataya. At tulungan tayo ng Espiritu ng Panginoon na ating maintindihan ang value nito. Ating makita yung pinaka-value nito. At kapag ating nakita ang value ng pananampalataya, ay maintindihan natin bakit may mga mananampalataya sa unang panahon, yung first century, sa unang iglesia ng kapanahunan, bakit kanilang ipinagpalit, kaya nilang ipagpalit ang kanilang buhay alang-alang dahilan sa kanilang pananampalataya. Mas gusto nila, mas mamatamisin nilang ibigay ang kanilang buhay, wag lamang mawala ang pananampalataya. At yan ang isang bagay na ating bibigyan ng pansin, and I hope na pagkatapos ng ating mga pag-aaral ay makita natin kung ano yung tinatawag na value ng ganitong bagay. Maraming mga tao na nagpapahalaga sa ginto, na nagpapahalaga sa mga material na mga bagay, dahilan nakikita nila yung halaga nito, yung value nito. Sabi pa nga, maraming nagpapatayan sa lupa. Maraming nagkakagalit na mga magkakamag-anak, magkakapatid na nagkakahiwalay dahilan sa mga property. At merong mga matatalik na magkaibigan na nagkakaunsehan dahilan sa pera, dahilan sa ginto. Pero kung ating makikita ang kahalagahan ng pananampalataya, ay masabi ko mga kapatid, hindi mo yan ipagpapalit.
Hindi pagpapalit ng sino man kapag naintindihan niya. Hallelujah. Alam niyo, meron akong mga narinig na kwento sa ilang mga naunang panahon na merong mga malalawak na lupain ay merong mga tusong mga tao, pinagpapalit lamang yung malalaking lupain sa ilang mga bagay na kasalukuyan sa panahong yon. Ang natutuwa akong nakakatawang aking napakinggan na istorya, merong isang tao na may malaking lupain, ipinagpalit daw yung lupain yun sa pipa. Yung pipa, yung nilalagyan ng tabako. Dahil bago sa panahong yon ay nainganyo siya at hinimok na ipagpalit yung kanyang malaking lupain dahilan lamang doon. At merong isa na nakakuha ng isang bagay na hindi niya alam kung ano yun, at meron siyang pinagtanungan at yung kanyang pinagtanungan ay nakita yung ganung value. Nakita niya yung bagay na yun at yun ay mamahaling bagay. Inoferan niya ng halaga at tuwang-tuwa yung may hawak na naipulot na ito. Akala niya naka-jackpot na siya. Ang hindi niya alam, ang naipagpalit niya ay mas malaki ang halaga. So mga kapatid, we must know the value of our faith. Dapat makita natin kung ano ang value ng ating pananampalataya, na kung makikita natin ito, ay hahawakan natin ang ganitong bagay. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 12, sabi niya, huwag kayong tumulad kay Esau, na ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay dahilan lamang sa isang tasang lugaw. Dahilan sa panahong yun ay nagugutom siya at iniisip niya na yung gutom na yun ay magdadala sa kanya sa kamatayan. Kaya nang siya ay dumating na gutom, na nakita niya na nagluluto ng masarap na pagkain si Jacob, at sinabi niya, bigyan mo ko ng pagkain, samantala naman si Jacob ay napakalaki ng kanyang interest sa birthright. At sinabi ni Jacob, sabi niya, bibigyan kita ng pagkain kung ibibenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. At sabi ni Esau, aanin ko ang pagkapanganay na ito kung ako'y mamamatay sa gutom. At sabi niya, hindi gayong kadali. Itaas mo ang iyong kamay at siya'y sumumpa na sa araw na ito ay binebenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Then tinaas niya ang kanyang kamay at binenta niya yung pagkapanganay, binigay ang lugaw, pero hindi niya alam yun ang naging paraan paano niya ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay. At hindi niya naintindihan na yung value nito ay usually mga kapatid, ang mga bagay na minsan ay hawak natin ay minsan hindi natin iniisip ang halaga nito sa kasalukuyan, pero ito'y mahalaga sa mga darating na panahon. At nang dumating na ang panahon na kanyang kukunin na ang kanyang blessing, then nakuha ito ni Jacob. Pero mga kapatid, ito ay mga bagay na pinakita ng paglalarawan ng banal na kasulatan. So we must know the value of faith. Now, tingnan natin ang isang bagay patungkol sa tinatawag na pananampalataya. Now, ang tanong ay, ano ang pananampalataya? What is faith? Ano ang pananampalataya? Alam niyo, masabi ko mga kapatid, faith is the most important thing. Kung hindi mo naintindihan pa ang ganitong bagay, maring hindi ka makakasang-ayon, pero tayo bilang mananampalataya, alam natin, meron tayong nakikitang kahalagahan ito, pero baka hindi mo pa lubos na nakikita ang lubos na kahalagahan ito. So, faith is the most important thing. Ito ang pinakamahalagang bagay. Unang-una, ipapakita ko na ang pananampalataya o ang faith na ito na bakit ito napakahalaga. Dahilan ng pananampalataya ay tingnan natin yung salita, yung verse na ito. Pinakita rito kung babasahin natin ang salita ang salin ng King James.
Ang salin ng King James ay makikita natin dito na sabi nito, now faith is the substance of things hoped for. Now faith is the substance of things hoped for. Alam niyo ba yung salitang substance diyan? Yung salitang substance na pinakita rito sa Gregong salita ay yung hypostasis na tinatawag na sinalin na substance, ay ang ibig sabihin ng pinapakita rito, ang hypostasis ay na substance ay ito yung tinatawag na setting under, or ito yung tinatawag na support. So, para maintindihan natin ang lubusan, ito ang tinatawag na foundation. Nakuha niyo mga kapatid? So yung sinasabing substance, yung hypostasis, ay ibig sabihin setting under. Isang bagay na humahawak sa lahat ng mga bagay. It's setting under or support. Naalala niyo nang si Samson ay pinaglalaroan ng mga Pilisteo, at ang hiniling niya sa bata ay dalhin mo ko doon sa pinakahaligi na doon nakasalig ang buong gusali sa lugar na yon. At inilagay si Samson doon sa pinakapatibayan na siyang humahawak nung kabuuan ng gusaling yon. At doon niya ibinuhos ang kanyang lakas at ang kanyang huling lakas. At nang nasira yung pusposting yun, bumagsak ang kabuuan ng gusali at namatay ang lahat ng mga tao na naroon. So, minsan nakikita natin yung mga haligi, at minsan sabi natin parang istorbo tong haliging to. At alam nyo, hindi mo yan pwedeng tanggalin sapagkat kapag tinanggal mo yan, diyan nakasalalay ang buong gusali. So, ganun kahalaga ang pananampalataya. So, ito yung sumusuporta sa lahat ng mga bagay. So, it's the foundation. At isa pa, pinakita ng verse 6. Alam nyo ba, verse 6 ay nagsabi rito ng verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. Kapag wala yung pananampalatayang ito, yung klase ng pananampalatayang ito, ay walang sino man na pwedeng magbigay ng kaluguran sa Diyos. Maghain ka na ng anong bagay na pwede mong idalhin sa Panginoon, hindi niya yung tatanggapin at di yan makakalugod sa Kanya kapag wala yung pananampalataya. So makita natin, ito'y napakahalaga dahilan ito ang magiging daan para ikaw ay lingapin ng Diyos. Without faith, it's impossible to please Him. Hindi mo matatawag ang kanyang atensyon kapag wala ang pananampalatayang ito. Pwede ang tao sumigaw ng sumigaw at mamaw siya ng kasisigaw at walang anumang bagay na mangyayari sa kanya kapag wala ang pananampalataya. So makita natin, number 1, ito ay pinapakita na siyang magiging daan upang ang Diyos ay malugod. Magiging daan upang ang kanyang favor ay kanyang ibigay sa tao. See? Ang favor ay bigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So pinakita ko yung salitang substance na siyang setting under or support or the very foundation. The very foundation. So that which stands under. See? Kung anuman yung bagay na sumusuporta sa ilalim, ganun ang pagpapakita ng pananampalataya. Na makita natin kahit man, alam nyo ba na ang tinatawag na kaligtasan ng isang tao, ang kaligtasan ng isang tao, ang pinakapundasyon niyan ay ang pananampalataya.
Diba? Ang pinaka-foundation ng kanyang ng kaligtasan, bakit ang tao ay maliligtas, ay dahilan sa pananampalataya. Kung ating titingnan ang Book of Romans, pansinin ninyo ang ilang mga bagay nito. Sa Romans chapter 10 verse 17 ay pinakita rito ng pangusap na sabi rito sa verse na yan. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ang pinagmumulan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. So kung wala ang salita ng Diyos, ay hindi pwedeng sabihin ng isang tao ang anumang bagay, ang kanyang pinaniniwalaan na hindi galing sa salita ng Diyos ay hindi pananampalataya. Maring ito ay kanyang belief, maring ito ay belief ng isang tao, pero kapag pinag-usapan ng sinasabing pananampalataya, ay kaiba ito sa mga paniniwala ng mga tao. Alam nyo, there's so many belief. Pero anumang klaseng belief ng isang tao, kapag ito ay hindi galing sa salita ng Diyos, it will not be considered as faith. Dahilan, ang dinidescribe ng salitang faith ay galing ito sa salita ng Diyos. Bagay na sinabi ng Panginoon, sinabi ng salita ng Diyos. So, tingnan natin ang ilang bagay na pinakita rito ng aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 3. Tingnan natin ang isang bagay. Dito nangusap si Apostol Pedro ng ganitong bagay sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So pinakita rito na sabi niya na purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang dakilang kahabagan ay ipinanganak tayo sa pamamagitan o ipinanganak tayo sa isang buhay na pag-asa. Bakit ang pag-asa ay buhay? Dahilan ito ay galing sa pananampalataya. Tandaan ninyo mga kapatid, kung tinawag sa 1 Corinthians 13:13, tingnan niyo yung 1 Corinthians 13:13. Sa 1 Corinthians 13, verse 13, ay pinakita dyan ng tatlong mahalagang bagay na sinabi ni Apostol Pablo. But now faith, hope, and love abide. These three, sabi niya. But now faith, hope, love abide, these three, but the greatest of this is love. Alam niyo ba, dito sa tatlong bahaging ito, tatlong elementong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig, pinakita niya na mas dakilang pag-ibig, pero alam niyo ba, ang foundation ng lahat ng bagay ay ang pananampalataya. So, pinapakita ko lamang, kung titingnan natin yung dalawang salita na faith and hope. Pansinin niyo yung salitang faith and hope. Pwede ang isang tao umasa ng umasa, pero yung kanyang pag-asa ay wala siyang aasahan. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Pwede ang isang tao ay umasa siya, pero kung ang kanyang inaasahan ay ayon lamang sa kanyang iniisip at ayon lamang sa sabi ng kung sino man, ay wala siyang pag-asa pa rin. Hindi, dahil ang pinapakita rito, ang isang buhay na pag-asa ay dahilan sa tinatawag na pananampalataya. At yung pananampalatayang ito, kung balikan natin yung verse 3 na binabasa natin kanina, na pinakita ron, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope. See?
ikaw ay ipinanganak na mag-uli patungo sa isang buhay na pag-asa. Patungo sa isang buhay na pag-asa. At bakit ito naging buhay na pag-asa? Dahilan sa pamamagitan ng ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung pinakamatibay na bagay na pinag-aangklahan ng iyong pag-asa? Ay ito'y ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang naging basihan ng lahat ng bagay kahit man, most especially ng pananampalataya o ng kaligtasan ng isang tao, isang mananampalataya. So makita natin, it is a living hope. It is a lively hope. Ito'y dahilan sa tinatawag na isang pananampalataya na nakakapit doon sa salita ng Diyos. Now, tingnan ninyo ang sinabi sa aklat ng Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi ng 1 verse 13 ng book of Ephesians, sabi rito, in Him you also, after listening to the message of truth. Now, tandaan natin, ang pananampalataya, ang tinatawag na pananampalataya, ay ang pinanggagalingan nito ay salita ng Diyos. So, the Word of God will produce faith. And faith will produce hope. Do you get the point? See, ganun ang arrangement nito. Hindi pwedeng mauna ang pag-asa. Ang pag-asa, ang tanong, saan nakasalig ang iyong pag-asa? Magiging matibay ang pag-asang yan kung iyan ay merong sinasaligan at merong inaangklahang pananampalataya na galing sa salita ng Diyos. So, ganun ang chain reaction ito. From the Word of God, then Word, by hearing and hearing by the Word of God, it will produce faith. And that faith, ang pananampalatayang yan ay iyong tinitingnan bakit ka nagpapatuloy sa pag-asa. See? So, pinakita rito, in Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation. See? Matapos na ikaw ay makinig sa salita ng katotohanan, sa gospel of your salvation, having also believed, see, nagkaroon ng pananampalataya, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. So ngayon, kapag ikaw ay merong nakapakinig ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan at ikaw ay sumampalataya, at yung pananampalatayang ito, alam natin kung anong kakibat ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Yung pagsisisi, bautismo, at ang pagdating ng Espiritu Santo ay siyang selyo at dito nga ngayon ay meron kang pag-asa sa iyong kaligtasan. Magkakaroon ka ngayon ng isang buhay at matibay na pag-asa dahilan sa iyong pananampalataya sa Ebanghelyo o sa salita ng ating Panginoon. So dumating man ang panahon, ang mga bagay ay magbago, dumaan ka man sa mga pagsubok at ilang pang mga bagay, ang pag-asa mo sa iyong kaligtasan ay hindi kayang baguhin ng anumang bagay as long na ikaw ay nananatili sa pananampalataya sa salita ng Diyos. So, makikita natin ang ganitong dahilan ito ay foundation. Yung faith is the very foundation. At bakit, sabi pa ng Book of Romans, sabi niya, at tayo ay nabubuhay sa pag-asa. At ating inaantay ang mga bagay. Alam niyo, kahit ang mga bagay ay hindi pa nangyayari, ikaw ay umaasa na ito'y mangyayari sapagkat ito ay sinabi ng salita ng Diyos. At iyon sinampalatayanan. At bagamat hindi pa nangyayari, ikaw ay nananatili sa pag-asang ito. Dahilan, ito ay nasa salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang isang talata sa book of
Colossians chapter 1 verse 23. Colossians 1:23. Sabi rito, verse 23, if indeed you continue in the faith and firmly established, see, if indeed you continue in the faith and firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Nakikita natin yung pangusap na ito, pinakita niya yung dalawang bahagi. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya, at nababaon at matibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So ang dalawang bahaging ito, ang pag-asa at ang pananampalataya ay makikita ninyo ng pinaka-foundation ng anumang bagay na inaasahan, na yung inaasahang yun ay tunay na mangyayari at magaganap. Dahilan ito, ang pinaka-pundasyon nito ay ang pananampalataya. Pansinin ninyo kahit man sa tinatawag na stature of a perfect man. Di ba? Sa stature of a perfect man ay hindi ako handa ng illustration, pero makikita ninyo sa 2 Peter chapter 1, dito ay pinakita ni Apostol Pedro ang ilang mga bagay. Now, tingnan natin ang chapter 1. Sa verse 5. Sa verse 5 ay pinakita rito, now, for this reason, also, tatas natin sa verse 4. For by this, He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now, ang tinutukoy naman dito, ang paglago ng bawat mananampalataya sa kanyang katangian o sa mga qualities o sa tinatawag na divine nature na nanggagaling sa Panginoon. Ang paglago nito, bago ka makaabot sa ilang mga bagay, ang pinaka-foundation nito is faith. Kaya sabi rito ng verse 5, now for this very reason also, applying all diligence in your faith, supply moral excellence. So, kung inyong ilalagay ang magkakasunod na ito, mula sa pinakailalim ay yung, sabi rito, applying all diligence in your faith. Now, alam nyo, yung isang version ay mas maganda. Tingnan natin ang King James Version. Tingnan nyo yung King James Version. Sa King James Version ay pinakita, and beside this, giving all diligence, add to your faith. So, add to your faith. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, nabautismuhan at tinanggap ang Espiritu Santo, then naroon ang foundation. At sabi niya, idagdag mo sa iyong pananampalataya ang virtue. Then, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and, next verse, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and patience godliness, and godliness brotherly kindness, and brotherly kindness to charity or love. So, pinakita rito yung pinaka-pangunahing bagay
na yung tinatawag na pananampalataya. Alam niyo, yung isang tao na nagsasabing, alam ko, pagdating ko sa langit, ako'y maliligtas. Well, pag-asa niya yun, pero hindi yun matibay. Hindi niya yung pwedeng panghawakan. Pagdating ng panahon sa pagitan ng death, life and death, ay dun siya magiging shaky. Dun siya matatakot. Meron ako narinig at kwento ng aking may bahay. Merong isang naniniwala sa isang relihiyon at sinasabi niya, ipapuputol ko ang aking daliri kapag ikaw ay naligtas. At sinasabi niya, may mga tao nagsasabi na kaya kong harapin ang kamatayan. Pero nang ang taong ito ay nagkaroon ng karamdaman, sabi niya, ngayon natatakot ako. Well, dahilan walang kinakapitan yung bagay na kanyang inaasahan. Do you get my point? Ang pinakamahalaga ng iyong pag-asa ay merong hinahawakan. Merong pinakaangkla. Saan nakaangkla ang sinasabi mong pag-asa? Ang ilan ang kanilang pag-asa ng kanilang kaligtasan. Alam ko, marami naman akong natulungan. Wala naman akong inargabyadong tao. Wala naman akong sinaktan na sino man. Hindi naman ako masamang tao. Alam ko, malaligtas ako. Well, ang pag-asang yun ay babuhay. Pagdating sa panahon ng life and death, merong isang kwento na kinuwento ni Branham. Isang nabuhay na Catholic. Siyempre pa sa pananampalataya ay ganito ang kanyang pinanghahawakan. Ngunit nang dumating siya, dahilan naaral sa kanya na ito ang paraan ng kaligtasan, ganito, ganyan. Pero nung siya'y nasa bingit ng kamatayan, yung pari na nakaharap niya ay sinabihan niya, niloko mo ako. Alam ko ngayon hindi ako ligtas. Dahilan alam niya ng lahat ng bagay na kanyang inaasahan sa panahon ng kanyang haharapin ng kamatayan, ay naghahanap siya ng isang pinakamatibay na bagay na pwede niyang panghawakan. At alam niyo mga kapatid, yan ang sinabi ni Apostol Juan sa kanyang pangungusap. Sabi niya, tayo ay magkakaroon ng boldness sa araw ng judgment. We will have boldness in the day of judgment. Dahilan tayo ay sumampalataya hindi sa anumang bagay, kundi kay Kristo Jesus na siyang ating tagapagligtas. So ito yung mahalagang pinagsasaligan ng isang tao sa kanyang tinatawag na pag-asa. Ang pag-asang yan ay magiging matibay kung ito ay sa pananampalataya. Now tingnan natin ang isa pang pinakita ko sa inyo that faith, the value of faith, it is the foundation. At kapag ang tibay ng isang gusali ay hindi ito makikita sa kanyang ganda ng pintura at ganda ng mga equipment na inilagay sa kanya at kulay at anong pang mga bagay. Ang tibay ng isang gusali ay nasa kanyang pundasyon. At kapag dumaan ang panahon ng anumang mga paglindol at mga kalamidad, ang building na ito ay hindi siya sasalig doon sa ganda ng pintura na kanyang inilagay sa kanya. Siya ay sasalig doon sa pinaka-pundasyon na kanyang pinagtayuan. Gaano kalalim at gaano tibay at ganoon ang pananampalataya. So faith is the very foundation na siyang pinakapanghahawakan, na siyang dito nakasalig ang pag-asa ng isang tao. Now, pangalawang bagay ay gusto kong makita natin, alam niyo ba na ang pananampalataya, ito ay kagaya ng commodity. Or kagaya ito ng salapi.
Kagaya ito ng tinatawag na currency. Dito sa Pilipinas, gumagamit tayo ng peso, di ba? At pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi mo pwedeng gamitin yung peso mo, kailangan mong palitan ng ibang currency. Di ba? I know, Brother Josiah, when you are at the United States, you are using your currency as US dollar. So, at kapag pumunta ka sa Amerika, ay kailangan mo ng ibang currency. Kailangan mo ng US dollar. So, kapag pumunta ka naman sa Europe, kinakailangan mo na yung pera mo ay palitan mo ng euro. Diba? Dahilan yun yung currency nila. Kahit meron kang pera, ay hindi nila tatanggapin yung pera mo, kinakailangan mong palitan ng ibang currency. So yun yung currency mo, yung pera na meron sa iyo, ito'y gagamitin mo for exchange, di ba? Para sa pagpapalit, para sa, di ba, yung mga Bisaya, kapag pumupunta yan sa tindahan, ang sabi niyan ay papalit. Dahilan ito ay nakasalig pa sa unang panahon, yung tinatawag na barter. Yung barter ay pagpapalit. Dati wala pang ginagamit na mga bills, mga pera. Ang ginagawa nila ay palitan lamang ng kanilang mga tinatawag na mga kalakal. So, gayon din naman kapag ikaw ay pupunta sa Japan, anong currency ng Japan? It's yen. Ang currency naman ng Australia ay AUD, Australian dollar. So, what I mean, mga kapatid, alam nyo ba, kahit ang isang tao ay gaano kayaman at gaano karami ang kanyang pera, ay hindi niya pwedeng makuha ang mga bagay na makalangit. Dahilan sa langit ay merong ibang currency na kinakailangan. Dito, kilala natin, pagdating mo roon sa Amerika, sa Europe, sa Japan, sa ilang pang mga lugar, ay kinakailangan mo ng kanilang currency. Dahil nasa loob ka ng kanilang bansa. Nasa loob ka ng kanilang pamunuan, so dapat gamitin mo yung nire-required nilang currency para ikaw ay makabili at makakuha ng ilang mga bagay. And ang currency sa kaharian ng langit ay ang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, ay wala kang pwedeng makuhang makalangit na bagay kahit anuman. Kaya't ang sinabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 12, nagbigay siya ng isang talinghaga dahilan merong isang lalaki doon na lumapit sa ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, sabihan mo naman yung aking kapatid na hatian ako sa kayamanan na kanyang nakuha. Well, maaring yung kapatid na ito ay isang panganay at nakakuha siya ng kanyang mana o kaya naman ang kapatid na ito ay sakim at ayaw siyang hatian. At sabi ng ating Panginoon, sino ang naglagay sa akin para ako'y maging arbiter sa inyo? At nangusap siya ng isang talinghaga at sinabi niya, merong isang tao na napakayaman at merong siyang isang malaking bukirin. At bawat panahon ng kanyang pag-ani ay nakikita niyang palaki ng palaki yung kanyang inaani. At napoproject niya ngayon na habang kung tatagal pa yung pag-aani niya ng ganito kalaki ang kanyang inaani, yung kanyang bodega ay hindi sapat para ma-accommodate o mailagay ang lahat ng kanyang mga inaani. At sabi niya, ito ang aking gagawin, magpapagawa ko, sisirain ko ang aking bodega, magpapagawa ko ng mas malaking bodega, at doon ko iimbak ang lahat ng aking mga inani. At ako'y magpapahinga, sasabihin ko, kaluluwa ko magpahinga ka sapagkat meron ka ng pagkain sa mahabang panahon. Ngunit sabi ng ating Panginoon, isang taong haling, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa
kanino mapupunta ang iyong kayamanan? Sino ngayon ang magmamay-ari ng iyong kayamanan? At sabi ng ating Panginoon, yan ang dahilan kung bakit sino man na mayaman dito sa babaw ng lupa ay hindi siya mayaman sa sangkalangitan. Kahit ang isang tao ay mayaman dito sa lupa, kinakailangan niya ng ibang currency pag pinag-usapan ang mga bagay ng langit. Now, tingnan ninyo, sa ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan, sa aklat ng Habakkuk, chapter 2, verse 4, ay pinakita ang ganitong bagay. Tingnan ninyo, now, ito yung pinapakita ng Panginoon na currency sa mga bagay na makalangit. Ang sabi rito sa verse na ito, Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. The just, or sa ibang version, the just shall live, or the righteous shall live by his faith. Ito yung statement ng ating Panginoon. So hindi sinabi niyan that the righteous will live by his money. But the righteous shall live by his faith. Dahilan ng kanyang pananampalataya ang magiging pinakadaan upang siya ay makapag-transact sa mga bagay ng kalangitan. Anong sinabi ng ating Panginoon o sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Without faith, it is impossible to please God. It is impossible to get His favor without faith. Tingnan natin ang isang pangyayari na sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Luke chapter 4. Sa Luke chapter 4, verse 25 to verse 27. Siya ay nangusap ng ganitong bagay sa verse na yan. Sa verse 25, dahilan ito yung panahon na siya ay pumunta sa kanyang lugar. Ang verse 23 nagsasabing, And he said to them, No doubt, you will quote this proverb to me, Physician, heal yourself. Whatsoever or whatever we heard was done in Capernaum, do here in your hometown as well. And he said, Truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown. And verse 25, But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a great famine came over all the land. And yet Elijah was sent to none of them, but only to Sarephat in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ginamit niya ang isang pangyayari sa panahon ni Elijah. Sa panahon ni Elijah na ang langit ay naging sarado sa loob ng 3 taon at kalahati dahilan sa pag-asamba sa Diyos-Diyosan ni Ahab sa panahong yun. At dahilan yun ang hatol ng Panginoon sa sa batas sa law of Moses. Sa batas na binigay ng Panginoon kay Moses, na kapag ang bayan ay sumamba sa ibang Diyos, ang langit ay kanyang sasarhan at ang ulan ay hindi darating sa ibabaw ng lupa. Ang langit ay magiging kagaya ng tanso na tingkad at hindi magbibigay ng ulan, at ang lupa ay magsasuffer. At dahilan sila, ang buhay nila ay nakasalig ang buhay nila sa agriculture, yan ang dahilan magkakaroon ng kagutom. So,
Ngunit sa panahong yon, sabi niya, sinasabi ko sa iyo na sa panahon na napakaraming, sa panahon ng Israel nang nagkaroon ng kagutom, sa panahong yon, napakaraming widows na naroon sa Israel. Diba? Bawat, hindi siguro kayang bilangin kung gaano karami ang widows, mga babaeng balo, mga walang asawa, na naroon sa Israel. Pero si Elijah ay inutusan na siya'y pumunta sa isang babae doon sa lugar ng Sarepta. Alam niyo ang Sarepta sa ibang salin ay ito ay nasa parte ng Sidon. Tyre and Sidon, ng parte ng Sidon. So isang lugar itong Sarepta na sa lugar ng Sidon. Ibig sabihin, itong lugar na ito ay lugar ng mga Gentile. Hindi sila mga Hudyo. Pero sa ganitong panahon, pagdating doon sa bahaging yon, ay sabi niya, wala siyang ibang pinagsuguan kundi kanyang sinabi kay Elijah, pumunta ka sa Sarepta. At doon meron akong babaeng inutusan upang ikaw ay pakanin. And we know the story, mga kapatid, at ang kalalagayan sa panahong yon ay napakabigat ng kagutom sa panahong yon. At pagdating niya sa lugar doon, well, kung tayo pa ang titingin at tatanaw, marahil siguro yung babaeng balong ito ay isang mayaman. Pero mga kapatid, ang babaeng ito ay hindi mayaman. Sino na sinabi ng Panginoon, merong akong babae doon na inutusan na magpakain sa iyo. At yung palang babae na kanyang inutusan para magpakain sa kanya ay isa ring taong babaeng balo. Siyempre, pag sinabing balo, walang breadwinner, sila'y umaasa, sila'y nabubuhay lamang sa mga bagay na pwede nilang gawin, at kung anumang bagay na yon ay doon lamang sila, yun lamang pinagtitiisan nila. At ang babaeng ito ay namumulot ng ilang pirasong panggatong. At habang siya namumulot ng ilang pirasong panggatong, ay sinabi ng Panginoon kay Elijah, siya ang babae na itinugro ko sa iyo, na sinabi ko sa iyo na magpapakain sa iyo. At ang babaeng ito ay kanyang nilapitan at sinabi niya, dalhan mo ko ng tubig. At ang babae yumaon upang kumuha ng tubig. At sabi niya, habang ikaw ay kumukuha ng tubig, pagbalik mo, pagdala mo ko ng isang pirasong tinapay. Well, maaaring ang tubig ay meron pa siya sa panahong yon. At meron pang kaunting tubig na natitira. At hindi niya may pagdadamot yung tubig na yon. Pero nang sabihin ni Elijah sa kanya, dalahan mo ko ng isang subong tinapay, pero na siya'y bumaling at sabi niya, buhay ang iyong Diyos. Dahilan, wala akong tinapay ni anumang bagay sa akin. Sabi niya, meron akong kaunting harina at meron akong kaunting langis. At sabi niya, lulutuin ko ito sa pamamagitan ng ilang pirasong panggatong na aking kinukuha. Maring sabi niya, nakikita mo ba ang aking kinukuhang panggatong? Ito'y gagamitin ko para iluto ang kaunting harinang natitira sa amin at ang kaunting langis na natitira sa gusi. At sabi niya, pagkatapos nito ay aantayin na namin ang kamatayan. Dahilan wala na silang pag-asa. Wala silang, alam nyo, sa panahon ng famine, kahit ang tao, sabihin natin merong pera, pag famine, ay wala kang mabibili. Diba? Naalala ko sa panahon ng pandemic, maraming mga mayayaman, pero dahilan nagkakaubusan ng supply doon sa mga groceries. Kahit mayaman ka, wala kang magagawa. Anin mo yung pera mo. Dahilan sa ganitong sitwasyon. So, sa panahong ito ay ang babaeng ito ay isang babaeng balo, walang breadwinner, walang ibang inaasahan sa kanyang buhay, at meron lamang sila'y mag-ina lamang na nabubuhay sa panahong yun.
at ang kanyang tanging merong natitira sa kanila ay ang kaunting harina at kaunting langis. Now, tingnan natin ang pangyayaring ito sa verse na ito. Sa aklat ng 1 King chapter 17. 1 King chapter 17. Sa verse 1 ay pinakita roon kung ano ang magiging kondisyon ng lugar ng Israel. Sabi ng verse 1, Now Elijah the Tishbite, who was of the elders of Gilead, said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years except by my words. So pagkatapos noon ay dumating ang salita ng Panginoon kay Elijah at sinabi niya na pumunta ka sa isang sa gawing silangan, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of Jordan. At habang siya'y naroon sa lugar na yun ng batis ng Cherith, ay dun siya sinusuplayan ng Panginoon ng kanyang pagkain. You know, mga kapatid, kahit man si Prophet Elijah ay apektado siya ng famine ng Israel sa panahon yun. Siya ang nagsalita na na hindi magkakaroon ng hamog at ni ulan. At kapag walang hamog, walang ulan, sa loob ng panahon yun, magiging tigang at di pwedeng mag-asaka at walang aning maipoproduce at lahat ay magsasuffer. Kahit ang mga hayop ay pwedeng mamatay dahilan sa kawalan ng pagkaing damo na pwede nilang makain. So, hindi exempted si Elijah na dahilan siya nagsalita ay hindi siya maapektuhan. Apektado siya, pero ang pinakamagandang nangyari, mga kapatid, ang Diyos na nagbigay sa kanya ng komisyon ang siyang nagigiya sa kanya. Ang siyang nagsusupply ng kanyang pangangailangan. So dahilan, siya ay, ano yung tawag dito? Siya ay in the line of duty. Siya ay nasa linya ng kanyang paggawa sa Panginoon, then ang Diyos ang siyang nagsusupply ng lahat ng kanyang pangangailangan. Yan ang pinakamagandang bagay. At yan ang naalala ko, sinabi na ating kapatid, sabi niya, kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang magsusupply sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng komisyon na sa kabila na merong famine sa panahon yun, then, hallelujah, ang tanging paraan ni Elijah para siya ay masuplayan ang kanyang pangangailangan ay makinig sa salita ng Diyos. Makinig kung anong sinasabi ng Panginoon. Dahilan wala siyang anumang bagay na naaasahan. Walang pananim. Walang anumang bagay. Then, bawat ang kanyang siya ay attentive sa bawat salita na sinasabi ng Panginoon sa kanya. At ang kanyang marinig na pumunta ka sa east part at ikaw ay pumunta sa isang batis doon at doon ka manahan at ang Diyos ang nagsusupply sa kanya ng tinapay at karne araw, sa umaga at sa gabi. So binibigyan siya ng supply ng Panginoon. So meron siyang tinapay at karne. So yung tinapay niya ay meron siyang pangpalaman. At ito'y sinusupply sa kanya umaga at hapon. Alam niyo ba kung sino ang ginamit dito? Sabi ng Banal na Kasulatan, isang uwak. Bakit yung uwak na yon ay nagsusupply sa kanya ng lahat ng kanyang pagkain? Yun yung nagsusupply ng kanyang pagkain. At sabi rito, it shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. I have commanded the ravens. Now, mga kapatid, sa panahong ito, walang anumang bagay ang kailangan
ni Elijah ang kanyang currency para kanyang makuha ang mga bagay na kanyang pangailangan ay ang kanyang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang kanyang pagiging dependent sa tinig ng Panginoon. So he went and did according to the word of the Lord for he went and lived by the brook Cherit, which is east of the Jordan, and the ravens, see, ang mga uwak, and the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he would drink from the brook. So, ang supply ng Panginoon ay binibigay sa kanya. Samantalang sa panahong yon, ang mga tao ay, alam nyo, si Ahab, sa panahong nito ay hindi maintindihan kung saan pupunta, kung saan maghahanap ng damo para masustain yung pangailangan ng kanilang mga hayop. Dahilan kapag hindi nagkagayon, lahat sila ay mamamatay at mauubos. But the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up because there was not rain in the land. So nakita niya na ang batis ay unti-unti nang natutuyo. At habang ang batis ay natutuyo na, then kung magpapatuloy ito, wala na rin siyang may inom at siya man ay magsasuffer. So, at napansin niya na ang uwak rin ay hindi na rin nagdadala sa kanya ng pagkain. At sa panahong yon ay nagpasimula siyang mag-antay kung ano ang susunod na salita ng Panginoon. Because the righteous shall live by faith. Ang kanyang currency na kanyang gagamitin ay walang iba kundi ang pananampalataya. Because no one can supply sa kanyang anumang necessity sa panahong yon. At habang ang batis ay natutuyo at ang mga uwak ay hindi na nagdadala ng pagkain sa kanya, then nagantay siya sa Panginoon. Then all of a sudden it happened after a while that the brook dried up because there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him saying, you know, brothers and sisters, merong sinabi ang ating Panginoon quoting from Book of Deuteronomy sa panahon na siya'y tinukso ng kaaway. Sabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito kung ikaw ang anak ng Diyos. At sabi ng ating Panginoon, sinagot siya, it is written, man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And that every word, ang every word na yun, is the present word. Ito yung salita sa kapanahunan. Ito yung kasalukuyang salita, the now word. At dito, then kung mag-i-stick lang siya doon sa at mag-aalala ng labis, ay wala siyang magagawa dahilan natuyo na ang batis at ang mga ravens ay hindi na rin nagdadala ng pagkain. Then dumating ang salita ng Panginoon. Merong panibagong salita. Then the word of the Lord came to him saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you. Mga kapatid, si Elijah na nabubuhay sa pananampalataya ay hindi na siya nakatingin sa anumang bagay, kundi sa bawat bagay na sinabi ng Diyos ay pwede mong ilagay ang iyong pag-asa sapagkat siya ang may control ng lahat ng bagay. And then, sabi rito, and stay there, behold, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold,
a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, "Please get me a little water in a jar, that I may drink." And as she was going to get it, he called to her and said, "Please bring me a piece of bread in your hand." But she said, "As the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl, and a little oil in the jar. And behold, I am gathering a few sticks, that I may go in and prepare for me and my son, that we may eat and die." Kami kakain at pagkatapos nun ay kami mamamatay. Now mga kapatid, dumating ang Elijah ito at isip ng babae, nadagdagan pa ang aking problema. Namumroblema nga na nga ako, pagkain namin mag-ina, at ngayon meron pang isang lalaki na dumating sa amin, ngayon ang hihingi ng tinapay, at magkakaroon pa ng kaagaw doon sa tinapay na aming kakanin. At sinabi niya yung buong katotohanan, sabi niya, "Buhay ang iyong Panginoong Diyos." Might be, she know who this man is. At kanya sinabi, "Buhay ang Panginoon mong Diyos. Wala akong tinapay, kundi meron lamang akong konting harina at konting langis." Ngunit sabi niya, then Elijah said to her, Do not fear. Go do as you have said." Sabi niya, "Huwag kang matakot, gawin mo kung ano ang iyong sinasabi, but make me a little bread, cake from it first, and bring it out to me." Now, mga kapatid, nakita ba kayo ng ganitong bisita? Masyadong demanding. Pagluluto ka ng kaunti na lamang tinapay, lutuin mo, pero dalhin mo muna sa akin. Ako muna ang unahin mo. Pero ang pagdidemand na ito, ay kanyang sinabi, "Do not fear, huwag kang matakot, do as you have said, but make me a little bread cake from it first, and bring it to me, and afterward you make one for yourself and for your son." Ito nakakapagtaka. Alam niya na yung harinang yun ay kasya na lamang para sa kanila. Pero sinabi niya, maggawa ka muna. And this is the scenario, mga kapatid. Ang kanyang ginawa ay sumunod. At ang sumunod na pangusap dito, "For thus says the Lord, God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty, until that the Lord sends rain in the face of the earth." Now, bago siya sumunod, bago siya yumaon, ay meron munang salita ang Diyos na binigay sa kanya. At ang salita ng Diyos na binigay sa kanya, yumaong ka, huwag kang matakot, gawin mo ang iyong sinasabi, pero ipagawa mo muna ako ng tinapay at dalhin mo sa akin, sapagkat sabi ng Panginoon, ang lalagyan ng harina ay hindi mauubusan, ang sisidlan ng langis ay hindi matutuyaan, hanggang sa ang Diyos ay magpadala ng ulan sa ibabaw ng lupa. Now, mga kapatid, ang babaeng ito ay wala nang rin anumang bagay, pero merong salita ang Diyos na dumating sa kanya. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya, praise God, and the only thing na pwede niyang makuha yung bagay na yun, na sinasabi sa kanya, ay kinakailangan niyang humakbang sa pamamagitan ng pananampalataya. Is to do and to act according dun sa sinasabi ni Elijah. So yung kanyang paggawa, yung kanyang pagkilos at paghakbang ay pagpapakita ng pananampalataya. At yung kanyang pananampalataya at yung kanyang paghakbang at paggawa. Well, I can imagine, mga kapatid, na ang babaeng ito ay nagpasimulang humakbang
At sinabi niya, nagagawin niya kung anong sinabi ng lingkod ng Diyos. At siya ay gumawa ng tinapay para kay Elijah. At kanyang dinala ang tinapay kay Elijah. At laking gulat niya sa pagbalik niya doon sa lalagyan ay meron pa ring laman. At siya'y gumawa ng tinapay para sa kanya at para sa kanyang anak. At kinabukasan, gumawa uli siya para sa kanilang lahat na kasama si Elijah. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi niya makakamit ang bagay nito kung hindi niya ihahakbang ang kanyang pananampalataya. Nang kanyang gawin ang bagay na ito ang naging kanyang currency. Naging pangbili niya. At sabi ng banal na kasulatan, then, sabi rito, then Elijah said to her, then, verse 14, for thus says the Lord God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty until the day that the Lord sends rain on the face of the earth. So she went and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. So makita natin, kanyang ginawa ang ayon doon sa sinasabi ni Elias sa kanya, ayon sa sinabi ng salita ng Panginoon. Naalala ko mga kapatid, si Moses ay labis na nag-aalala. Dahilan, sabi niya, hindi ako marunong mangusap. Ang sabi ng Panginoon, sinong gumawa ng iyong bibig para makapagsalita? Ang gusto lamang ng gawin ng Panginoon na gawin ni Moses, magsalita ka lamang at ako ang magpapatunay. At dito, nagsalita si Elias at humakbang ang babae at ginawa ng babae ayon sa sinabi ng salita ng Diyos, then nakita nila ang resulta. So she went and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days, and the bowl of flour was not exhausted, nor did the jar of oil become empty, according to the word of the Lord which he spake through Elijah. Lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon ay siyang nangyari. Di ko alam kung gaano katagal, pero napakatagal si Elias. Ibig sabihin, according dito sa account na ito, si Elias ay nanatili nakasama ang babaeng balo hanggang kung kailan ang Panginoon tatawag sa kanya. Pero sabihin na natin umalis man si Elias, pero ang salita ng Diyos ay nagpatuloy na naranasan ng babaeng ito. Ang Diyos ang nagsupply, hallelujah, ng tinapay, ng harina at langis doon sa kanilang sislan. Well, mga kapatid, minsan natutuwa tayo kapag isang tao nanalo ng premyo na supply for 1 year. Di ba? Ang sarap pakinggan. Pero siya ay sinuplayan hanggang sa araw na magpumatak ang ulan. So mga kapatid, makikita natin dito. Pag pinag-usapan ang mga bagay ng Diyos, wala kang ibang bagay na pwedeng kailangan. Hindi ang salapi. Hindi ang anumang bagay na kailangan mo ay ang pananampalataya, because faith is the currency of the kingdom of heaven. Ang kaharian ng Diyos o ang mga bagay ng makalangit, ang tanging paraan para makuha mo ang bagay na ito. Naalala ko mga kapatid, ang pangyayari sa panahon ng mga gawa ng ipatong ni Pedro at ni Juan ang kanilang kamay doon sa mga taga-Samaria. At lahat sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. At nang makita nito ni Simon na manggagaway, ay kanyang sinabi, bigyan mo rin ako ng kaloob na yan. Na sino man patungan ng aking kamay, ay sila ay tatanggap din naman ng Espiritu Santo.
At sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, magsisi ka sa nasa iyong puso. Alam ko na meron kang kapaitan diyan sa iyong puso. Huwag mong isipin na ang kaloob ng Diyos ay pwedeng bayaran ng salapi. Dahilan ang kaloob ng Diyos ay hindi mo yung pwedeng bilihin ng salapi. Ang kinakailangan mo diyan ay pananampalataya. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Book of Galatians? Sabi niya, ano sa tingin ninyo? Tinanggap niyo ba ang mga gawa at himala sa pamamagitan ng inyong gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya? Kahit ang mga himala, mga kapatid, we cannot buy miracles, but we can accept miracles through faith. Pwede tayong makatanggap ng himala sa pamamagitan ng pananampalataya. We cannot buy any miracles. Hallelujah. Merong mga bagay na nangyayaring mga magic, pero lahat ng yan ay walang katotohanan. Pero ang mga gawa ng Diyos. Now, tingnan pa natin ang isang bagay. Gusto ko pang puntahan, habang meron pang kaunting oras, ang book of, ang isang pangyayari, sa panahon ni Elisha. Dahilan doon sa Luke na binabasa natin kanina sa Luke chapter 4, ay merong idinugtong ang ating Panginoon. Tuloy natin yung verse na ito. Sabi sa Luke chapter 4 verse 27, so pinakita ng unang bahagi ang pinagsuguan ng Panginoon sa Sarepta, sa Sidon, kay Elijah ay isang babaeng bao, dahilan siya lamang ang nalugod ang Panginoon na siya ay merong pananampalataya. Siya lamang, napakaraming widow sa Israel, pero nagsugo siya doon, dahilan ang babaeng ito ay merong pananampalataya. Verse 27, There were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. Ako'y nagtataka sa pasimula pa lamang ng pangangaral ng ating Panginoon, ay binabanggit niya ang mga tao na tumatanggap ng himala ng Diyos at nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ay mga taong hindi Israelita. Mga Gentile. Mga Gentile ang kanyang tinutukoy. So sabi niya, marami may ketong. Ang ketong sa panahon yon, ang pinaka klase ng karamdaman na parang nagiging epidemya para sa kanila. At ito'y kinakontain nila kapag nagkaroon ng isang tao na meron ito, ay kina-quarantine nila, kinukulong, nilalagay nila sa isang lugar. And there were many lepers. Sa Israel, napakaraming merong ketong. Pero sinugo ng Diyos si Elisha. At meron siyang isang may ketong na pinagaling. At ito'y si Naaman na isang Syrian. Well, alam niyo ba na si Naaman ay isang magaling na sundalo. Magaling na kapitan. Bawat pakikipagbaka niya ay nagtatagumpay siya. At dahilan sa kanyang klase ng katatayuan, ay siya ay isang taong merong katungkulan at siya ay isang tao na nirerespeto. At yan ang dahilan kung bakit siya man ay naghahanap din ng respeto. Kaya nang siya ay makita ng isang babaeng Israelita, isang batang Israelita, sabi niya, magaling kayong kapitan, pero kayo ay may ketong. Bakit hindi kayo magpasugo ng isang tao doon sa Israel? Dahilan ang batang ito ay captive from Israel. Bakit di kayo magpasugo ng tao doon dahilan sa Israel ay merong isang propeta ng Diyos? At sabi niya, kayo'y gagaling sa inyong karamdaman.
At siya gumawa ng ganong bagay, pero to cut the story short, nang siya ay pumunta doon sa lugar ni Elisha, well, na-expect niya ay merong isang tao na yuyukod sa kanya, pupuntahan siya, bubuksan ng pinto, at yuyukod sa kanya at kikilalanin siya na bilang kapitan. Pero ang ginawa ni Elisha, pinasugo si Gehazi at sabihin mo sa kanya, maghugas siya sa Jordan ng 7 beses. Well, ang ketong na ito ay marahil nagpapasimula na kay Naaman. At unti-unti na ang ketong ay kinakain ito ang kanyang laman na sa ilan sa ating makikita ay kinakain itong daliri at nauubos. Yung mga daliri sa kamay at sa paa ay ang ketong ay kinakain. At marahil nagpapasimula na yung ketong na ito kay Naaman. Pero ang hindi niya nagustuhan, nang hindi siya hinarap ni Elisha, nang hindi siya binigyan ng respect, nang hindi siya nirespeto, nang siya ay pinasuguan lamang ng salita, hindi siya hinarap. At nagalit siya. At kanyang sinabi, bakit hindi ang mas magagandang ilog ang doon ako maghugas at doon ako maging malinis? Pero mga kapatid, ang kagalingan ay makukuha niya sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Doon nakasalalay ang himala. Doon nakasalalay. And then habang siya ay nagiinit, pero salamat na lamang ang kanyang alipin ay nagsabi sa kanya, hindi ba pag ikaw ay sabihan ng mabigat na bagay, hindi bagat susundin mo alang-alang sa iyong kagalingan? At sabi niya, ikaw ay inutusan na maligo, maghugas ng 7 beses. At bakit di mo gawin? At nagsubside yung kanyang galit at nagpasimula niyang ginawa. And then, sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, wala pang anumang bagay na nangyayari. Pero sa ikapitong paghuhugas niya, nakita niya ang himala na nangyari sa kanyang katawan. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang katawan ay naging kagaya ng isang balat ng isang sangkol, isang batang sangkol. Hindi niya ito nakuha sa ano pamang bagay. Hindi ito naibigay sa kanya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagtalima. Nais kong tingnan natin ang isang pangyayari sa panahon ng ating Panginoon. Book of Mark chapter 5 verse 24. Sabi rito, Mark chapter 5, 4, alright, yeah, 5, verse 24. Ito ay isang pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Paglunsad niya galing sa isang bangka ay sinalubong siya ng karamihan ng mga tao. At habang siya ay sinisiksik ng karamihan, ay merong isang lalaking lumapit sa kanya na nagngangalang Jairus. At lumuhod sa kanya at nagsabi, sabi niya, Panginoon, ang aking anak ay nasa bingit ng kamatayan, ang aking kaisa-isang anak na babae, ang aking maliit na anak na babae ay nasa point of death. Sabi niya, pumunta ka at ipatong mong yung kamay at siya'y gagaling sa kanyang karamdaman at siya ay mabubuhay. At siya'y sumama sa ang Panginoon ay sumama kay Jairus. At habang siya'y pumaparoon, ay sinisiksik siya ng karamihan, sabi rito sa verse 24, and he went off with him, and a large crowd was following him and pressing on him. And verse 25, and a woman who had a hemorrhoids for 12 years. At merong isang babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. At sabi rito,
And a woman who had a hemorrhage for 12 years. At sabi ng verse 26, and had endured much at the hands of many physicians. Nahirapan na siya dahilan sa maraming nagpalipat-lipat siya sa mga kamay ng mga doktor at mga dalubhasa pa marahil. At sabi rito, and had endured much at the hands of many physicians, and had spent all that she had. Lahat ng pera na meron siya ay halos naubos na. At naghirap na siya dahilan sa ganitong klaseng karamdaman na meron siya. Di ba? Ganyan na naging nangyayari sa ilang mga taong mayayaman na sila ay nagiging mahirap dahilan sa klase ng karamdaman na dumadapo sa kanila. At sinasabi nila, sabi ng Book of Job, lahat ay bibigay ng tao dahilan sa kanyang buhay. And she had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. So ang pera ng taong ito, ng babaeng ito, ay hindi nakatulong sa kanya. Hindi nakapaglapat ng anumang lunas sa kanya, kundi the more na siya'y nagpapalipat-lipat sa dalubhasa, at maring sabihin, merong mas magaling na physician doon, at sabi niya, punta tayo doon. At hindi mo lang nangyari. Meron silang mababalitaan na may mas magaling na doktor sa ganoon. At pupunta rin sila hanggang sa naubos na ang kanyang pag-aari at kanyang kayamanan. At habang, sabi ng verse 27, after hearing about Jesus, she came up in the crowd behind him. At nang marinig niya ang tungkol sa ating Panginoon, dahilan sa mga unang mga talata, ay makikita natin ang ating Panginoon, ang kanyang fame ay nakikilala siya sa buong lugar ng Jerusalem, Judea, at iba't ibang mga lugar, at iba't ibang mga dako, at nakilala siya na ang lalaking ito ay nagpapagaling ng karamdaman. Ang lalaking ito ay nagbubuhay ng mga patay, bumubuhay ng patay, nagpapagaling sa mga bulag, nagdidilat ng mga mata, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay ay nakakalakad. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus. And after hearing about Jesus, then ang dumating sa kanya ay ang pananampalataya. At nang dumating ang pananampalataya at sinabi niya, at sabi rito, sinabi niya sa verse 28, for she thought, if I just touch His garment, I will get well. If I may touch His garment, kung aking mahahawakan ang kanyang laylay, ang kanyang damit, ako ay gagaling sa aking karamdaman. Well, mga kapatid, at this point ay napakahirap mahawakan ang damit ng ating Panginoon dahilan because of the crowd. Dahilan sa dami ng tao. At ang babaeng ito ay, sabi roon ng banal na kasulatan, siya ay nagpumilit. Alam niyo ba na ang isang babae na inaagasan ay hindi siya dapat makisama sa maraming tao. Hindi siya dapat dumikit sa mga tao dahilan siya ay marumi. But because sa kanyang pangangailangan at sa kanyang pananampalataya, pumunta siya doon sa crowd na ito at nagpasimula kahit doon sa likuran ng ating Panginoon at hindi niya mapuntahan ng ating Panginoon at ang kanyang ginawa ay isang bahagi ng laylayan na lamang ng ating Panginoon ang kanyang hinawakan, and immediately she felt. Naramdaman niya ang kagalingan. Sabi rito,
For she thought, if I just touch his garments, I will get well. And immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed in her affliction. Immediately, ay naramdaman niya yung pagtigil o pagampat ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Sabi rito, immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body. Mga sister, makaka-relate sa ganitong bagay. Naramdaman niya na tumigil yung flow sa kanya. And immediately, Jesus, perceiving in himself that the power proceeding from him had gone forth. Well, mga kapatid, merong nakahugot ng kapangyarihan mula sa katawan ng ating Panginoon. At ito ay nahugot sa pamamagitan ng hipo ng isang babae na merong pananampalataya. At mismo ang ating Panginoon ay naramdaman niya, sabi niya, then at the power, sabi niya, Jesus perceiving in himself that the power, ang babae at si Jesus ay kapo merong naramdaman ng oras na yun. Naramdaman ng Panginoon na may nahugot na lakas at kapangyarihan sa kanya, at ang kapangyarihan yun ay dumating naman doon sa babae, at naramdaman naman ng babae ang kagalingan sa kanyang katawan. At ito ay hindi niya naranasan sa pamamagitan ng pera na kanyang ginagamit at ginugugol. Nakuha niya ang himalang ito sa pamamagitan ng hipo ng pananampalataya. Now, makikita natin, nang tinanong ng ating Panginoon, sinong humipo sa akin? Who touched me? Who touched my garments? At sabi ng ating Panginoon, sa mga alagad, hindi ka lamang hinihipo, sinisiksik ka nila, binabalya ka nila, dahil ang gusto nilang makalapit sa iyo. Pero sabi niya, merong humipo sa akin. Sabi rito, and he looked around. Sabi ng verse 31, and his disciples said to him, you see the crowd pressing into you and on you, and you say, who touched me? And he looked around, to see the woman who had done this. But the woman, fearing and trembling, aware of what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. At nagkwento siya ng buong pangyayari. At sinabi niya, ganito ang aking karanasan. Marami na akong salaping nagugol, naubos. Wala akong kagalingan tinanggap. Ako'y lalo lang lumala. Pero nang marinig ko ang patungkol sa iyo, dan ako ay nagsabi sa aking puso, kung mahihipo ko lamang ang iyong laylayan, ako'y gagaling sa iyo, sa aking karamdaman, at aking hinipo ang iyong damit. Ako ang humipo ng iyong damit. At sabi ng ating Panginoon, pinagaling ka. Babae o anak, sabi niya, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon ka, go in peace, and be healed of your affliction. You know, mga kapatid, we cannot buy healing. Pero ang healing ngayon ay, alam natin, ito ay dumadaloy o bumubukal mula sa katawan ng ating Panginoon na lalatayan. Because by His stripes, we are healed. Now, sa huling mga araw nito, mga kapatid, sa ilang bahagi na ating binigyan ng pansin, na I know ang pananampalataya napakalawak. Pero pinakita pa lamang natin ang ilang bahagi, at ito ay ang pundasyon, ang pinaka-angkla natin,
ang pinakapatibayan natin sa lahat ng bagay ay ang pananampalataya. At ang siyang paraan para tayo ay makapag-transact ng mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. We are blessed. We are blessed, mga kapatid, sapagkat lahat ng bagay na tinatawag na redemptive blessing ng ating Panginoon ay nasa isang lamesa na. Ibig sabihin, ito ay available. Ito ay nakahanda para sa bawat isa sa atin. Last verse na aking babasahin ang Ephesians chapter 1 verse 3 ay pinapakita rito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Kay Kristo ito makukuha. At kay Kristo ito matatagpuan. At ito ay makukuha natin in exchange by our faith. Sa pamamagitan ng ating pagkuha ng ating pananampalataya. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Nakita natin kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya na meron ka ngayon. Ang pananampalataya na meron ka ay hindi yan isang simpleng bagay. It is not an ordinary thing. Hindi yan pangkaraniwan. Maraming mga tao, kahit man sa panahon ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pinagaling, ang kanilang karamdaman kung ito ay tatayin, ito'y gugugol ng milyon. Gugugol ng napakaraming salapi. Pero sa kabila nang gumugol sila ng mga salapi, ay maaring ang tsansa is 50-50. Ang tsansa noon ay hindi pa rin tiyak. Ang doktor ay nagsasabi, pwede namin gawin ang aming magagawa, pero hindi namin may bibigay ang garantiya ng kagalingan ay kanyang matatanggap. Pero ang ating Panginoon ay meron siyang inihandang kagalingan sa pamamagitan ng kanyang mga latay na naranasan ng katawang ito. Ang sabi ng verse is by His stripes. Na I can imagine, mga kapatid, alam nyo, sa mga panahon na ako ay nagpe-pray para sa karamdaman, ay aking kinikilala ang katawan ng Panginoon na nabugbog at nasugatan at ang katawan na mayroong latay. At mula doon sa katawang yun, ay doon bubukal ang kagalingan, ang virtue ng kagalingan na matatanggap ng bawat isa na lalapit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan doon sa ating binabasa kanina, sapagkat ang sino man na lalapit sa Panginoon at tatawag sa Kanya, sinabi roon, and without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is. Ang salitang He is, ito ay isang open, tawagin natin isang pronoun na katawagan o isang kalalagayan na pwedeng ang Panginoon, He is a healer. He is everything na ating kailangan. Anuman ang ating pangailangan, He is. Kung kailangan natin ng kagalingan, if we need healing, He is a healer. If we need provision, He is.
a provider. So whatever we need, He is. Because God said, I am that I am. So, the only thing para ating magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya at makuha ang bagay sa Kanya ay hindi sa anumang paraan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Can we sing a simple song? Only believe, only believe. And all things are possible. Only believe. Blessed be your name, O Lord. Thank you, Lord God. Let's sing it once again. Let's sing, Lord, I believe, Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Yes, sing, Lord God. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Yes, amen. Hallelujah. In times of famine, ang Panginoon ay naging provider sa isang sambahayan na mahirap, isang dukha. Sa panahon ng famine, sa panahon ng kagutom, He become, hallelujah, the provider para sa kanila. Sa panahon ng isang lalaking captain na si Naaman, ang ating Panginoon ay nakuha niya ang kagalingan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah, sa huling maaraw nito, di natin lubos na alam kung gaano kahalaga at gaano, hallelujah, ka-valuable ang pananampalataya na meron na hawak-hawak natin sa oras na ito. At ang tanging kailangan lamang sa pananampalatayang ito ay patuloy na buksan ng ating mga mata ng ating pagkaunawa sa mga salita ng Diyos at sa Kanyang kalooban
sa bagay gaano kalawak at gaano kalaki, gaano kalalim at gaano kataas ang nasasakop ng pananampalataya. Minsan ang ating Panginoon ay nagawa niyang matapos niyang ang isang punong kahoy na igos ay kanyang sinabi, dahilan hindi ako nakakuha ng pagkain sa iyo, mula ngayon hindi ka na makukuha ng bunga. At kinabukasan nakita nila ang igos na ito na tuyo mula sa ugat hanggang sa sanga, hanggang sa dahon at namatay. Sabi niya, Panginoon, ang igos na yung sinumpa ay namatay. At sabi ng ating Panginoon, hindi lamang yan ang inyong kayang gawin. At sabi niya, kung kayo'y sasampalataya na inyong sasalitain, sasabihin sa bundok na ito na malipat ka sa dagat, ay mangyayari at walang bagay na magiging mahirap para sa inyo. We cannot comprehend faith. Hindi natin kayang arukin ang pananampalataya at ang pinakalimitasyon ng gawa ng Diyos sa buhay natin ay ang ating pananampalataya. At sinasabihin ng Panginoon, be it according to your faith. Hallelujah. Let's pray. Dakilang Diyos, sa oras na ito, dumudulog kami sa iyong harapan. Matapos naming makita at nakikilala namin, Lord, gaano kalaki o gaano kainam at gaano kahalaga ang pananampalataya na meron kami na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ngunit hindi pa namin ito, hallelujah, na-explore, hindi pa namin ito lubos na nakikita ang ganitong bagay. Ngunit meron kaming mga nababasa sa iyong mga salita. Meron kaming nababalitaan, Lord, sa iyong mga kasulatan, sa mga pangyayari at kasaysayan kung paano ka gumawa, Panginoong Diyos. At Lord, sinabi ng Book of Hebrews chapter 11 na sa pamamagitan nito ang mga lalaki at babae sa lumang tipan ay nagkaroon sila ng isang mainam na patotoo dahilan sa pananampalataya. O Panginoong Diyos, dalangin namin sa huling mga araw nito, hallelujah, dalhin mo kami, Panginoon, sa isang panibagong karanasan sa huling mga araw. Bayaan mo, Lord God, hallelujah, kung magkaminsan dumadaan kami sa ilang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa amin. At Lord, hallelujah, kung aming makikilala na ang mga bagay na minsan ay aming pinagdaraanan ay isang hamon ito upang aming gamitin ang aming pananampalataya sa sitwasyon na pinapahintulutan mong mangyari sa bawat isa amin. Panginoon, sa mga karanasan na aming narinig kanina, ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari na tila baga minsan ay imposible at tila baga hindi napakahirap mangyari. Ngunit Lord, Ikaw ay nag-aantay lamang sa amin upang kami lumapit at dumulog sa iyo at Ikaw ay mag-intervene, Ikaw ay gagawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon, narinig namin at naranasan namin kung paano ang aking hipag, Lord, na ilang araw na lamang ay bago siya lumipad papuntang Pilipinas, ay maaring mapigilan ang kanyang pagpunta rito dahilan sa wala siyang reliever na papalit sa kanya. Pero at the point, Lord, sa oras na yon, nang siya'y nagsabi, tulungan mo ko sa panalangin, tulungan mo ako sa panalangin, alam ko, ang Diyos ay merong magagawa. At pagkatapos na manalangin, then Lord, ilang oras ang nakalipas, Ikaw ang nag-provide ng reliever para sa kanya at matutuloy ang kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Panginoon, ang aming kapatid Bar Bernard, Lord, sa kanyang kalalagayan ay nagawa mo siyang ihadya ang kanyang buhay
at ang kanyang may bahay ay humingi ng prayer, Lord, at nang kami ay manalangin, ikaw ay gumawa sa kanya. Tunay, Panginoong Diyos, hallelujah, nais mo kaming ma-expose, Lord, sa mga gawa ng pananampalataya sa uling maaraw nito. At kung aming makikita at makikilala ang mga sitwasyon na pinagdadalahan mo sa amin, ay nagsasabi ka ng isang malakas na tinig na upang aming gamitin ang aming pananampalataya. Aming, hallelujah, gawing currency, kaming ipagpalit ang pananampalataya sa mga bagay na aming kinakailangan sa mga sandaling iyon. Kung kami nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng provision, nangangailangan ng anumang mga bagay, Lord, lahat ng ito ay available, ngunit hindi namin ito makukuha sa anumang paraan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. O Panginoong Diyos, hallelujah, habang kami ay na-expose sa iyong mga gawa, ay lalo naming nakikita ang aming kakulangan, ang aming pananampalataya, Panginoon. Naalala namin ang isang lalaki, isang ama na dinala ang kanyang anak sa iyong harapan at sinabi niya, ang aking anak ay kumagkamisan siya'y natutumba sa apoyo sa tubig at gusto siyang patayin, pero sabi niya, kung meron kang magagawa, tulungan mo kami. At sabi mo sa lalaking ito, sa kanyang ama, kung kaya mong sumampalataya, lahat ay pwedeng mangyari. If thou canst believe, kung kaya mong sumampalataya, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. At nang siya ay ma-expose sa ganitong bagay, siya ay sumigaw, Panginoon, sumasampalataya ko, tulungan mo ako sa aking kawalan ng pananampalataya. At Lord God, sa tanghaling ito, ay ganito rin ang aming sigaw sa iyong harapan, Panginoon, sumasampalataya kami. Tulungan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Tulungan mo ang kakulangan ng aming pananampalataya. Tulungan mo, Lord God, hallelujah, ang bawat isa sa amin. Madalas kami ay nag-aalinlangan, madalas kami ay natatakot sa ilang mga bagay. Ngunit ang katotohanan, Panginoon Diyos, ay kulang kami sa ganitong bagay. Hallelujah. At makita mo, Lord, ng aming mga pananampalataya ay kagaya ng salapi, Panginoon. Kagaya ng currency, Lord, ng isang tao, habang mas marami siyang salaping hawak-hawak sa kanyang kamay, ay mas marami siyang pwedeng makuha at mabili sa mga bagay dito sa mundong ito. At gayon din naman ang aming pananampalataya. Habang lumalaki ang aming pananampalataya, ay mas malalaking mga bagay rin na naman ang pwede naming makuha sa pamamagitan ng pananampalataya. So Lord God, kami ay dumadalangin sa iyo. Lord, palakasin mo ang aming pananampalataya. Increase our faith, Lord. Pataasin mo pa ang antas ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Dahilan aming nakikita ang aming kakulangan sa huling araw nito. Lord, may you bless my brothers and sisters, Lord. Ang bawat isa na narito sa oras na ito ay dinudulog namin sa panalangin ng aming mga buhay, Panginoon, mula sa akin na yung maliit na lingkod hanggang sa bawat isa na narito sa oras na ito. Lord, palagawin mo kami sa pananampalataya. Dahilan ang pananampalataya na nag-aantay sa amin ay kagaya ng pananampalataya ng iyong lingkod na si Abraham, na maging ang kawalan, ang walang pag-asa ay pwedeng makamtan dahilan sa pananampalataya. Ito'y dahilan ikaw ay nagsabi at ikaw ay nangusap. O Lord God, maraming salamat, Lord. I-bless mo ang mga salita sa puso ng bawat isa. At ang aming maliit na paksang ito, ay alam namin ito ay totoong napaka halaga sa uling maaraw nito, Ama, sa buhay ng iyong mga anak. Lord, sa iyo namin binibigay ang kapurihan, kadakilaan, kalawalatian, at ang aming pagpapasalamat. Ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin.